Sinaway ni Jesus ang mga disipulo na walang pananampalataya. Bakit kayo natatakot, kayong mga taong kakaunti ang pananampalataya? Mababasa po yan sa Matthew chapter 8 verse 26. O Panginoon naming Ama sa langit, tunay Panginoon na napakabait nyo. Panginoon, binigyan niyo po kami lagi ng bagong pag-asa araw-araw. At Panginoon, napakamakapangyarihan nyo at pinoprotektahan nyo kami sa lahat ng mga bagay-bagay. Naway Panginoon, itong oras po na ito, hinihiling po namin kung kagustuhan niyo po ay talagang maintindihan po namin ang devotion na ito. Naway po Panginoon, palalimin niyo po ang aming pananampalataya dahil sa mga devotion po na ito at maintindihan po namin at isagawa po namin ng buong puso para sa inyo lahat po ng natututunan namin. At Panginoon, sa mga taong hindi pa alam po ano yung kaligtasan, naway kilalanin po nila si Kristo Jesus, kayo po bilang aming Panginoon o kanilang Panginoon. At sila po ay maligtas mula sa kanilang mga kasalanan po, yung mga kasalanan na magdadala po sa kanila sa dagat-dagatang apoy. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. At muli, salamat po. Ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan ang mga pangyayari ay tila napakalinaw sa atin. Nagtataka tayo kung bakit hindi gaanong nakikita ng iba ang mga problema o kahirapan. Sa panahon ng bagyo, ang mga disipulo ay nagtaka ng dalawang bagay. Kung bakit maaaring tanungin sila ni Jesus kung ano ang nakakatakot at kung paano siya ay hindi matatakot mismo. Sa gitna ng kaguluhan, ang anumang iba pang tugon ay tila walang katotohanan. Inakusahan pa nila siya ng kawalan ng pakiramdam. Guro, wala ka bang pakialam na tayo ay mapahamak? Mababasa niyo po yan sa Mark chapter 4 verse 38. Ngunit kinailangan sawayin ni Kristo ang kanyang mga tauhan dahil ang kanilang takot ay nagmula sa kawalan ng pananampalataya. Ang pinakatanong niya mismo ay, hindi pa ba kayo sapat na nakasama ko para makita kung ano ang magagawa ko at malaman na kayo ay ganap na ligtas? Kahit malunod ka, nangangahulugan iyon na ikaw ay makakapunta sa kaharian ng langit. Walang dapat ipag-alala. Dapat sana nilang alalahanin ang Salmo sa Psalms chapter 89 verse 8 to 9. O Panginoong Diyos na mga hukbo, sino ang gaya mo o makapangyarihang Panginoon? Ang iyong katapatan ay pumapalibot din sa iyo. Ikaw ang naghahari sa pag-alon ng dagat. Kapag ang mga alon nito ay tumaas, iyong patahimikin sila. Para sa mga alagad, literal na tutuparin ni Jesus ang salmo. At para sa mga mananampalataya ngayon, na mulat sa kanyang kapangyarihan at pagmamahal, hindi pa rin kailangang matakot sa anuman. Tutulungan tayo ng Diyos sa pinakamagulong mga uno sa buhay dahil kaya at aalagaan niya ang kanyang mga anak. Tanungin ang iyong sarili. Kailan ka huling nawala ng pag-asa sa buhay at kaligtasan? Pakiramdam na parang wala ng takasan mula sa iyong kasalukuyang sitwasyon nang walang interbensyon ng Diyos? Sa katunayan, ilan sa mga ito ang pinahintulutan ng Diyos na mabuhay ka at makita ang kanyang kakayahang magligtas. O Panginoon naming Ama sa langit, tunay Panginoon na napakalakas niyo po, napakabait po ninyo. Araw-araw binibigyan niyo kami ng bagong pag-asa. Yung mga unos po namin sa buhay, ilang beses niyo na po pinakita sa akin at sana nakikita rin po ng lahat ng mananampalataya ang mga ginawa niyo po para ito ay malutas. At ang kailangan lang po namin ay sumandal sa inyo. Pati yung mga literal po na kalamidad, ilang beses po kami nakawala sa mga ito dahil lamang po sa inyo. Naway Panginoon, kahit kami ay mawala na dito sa mundo, ngunit kami ay dapat laging magsaya dahil ang pagkatapos ng buhay nito sa lahat kaming nananampalataya ay alam po namin na kami ay makakapasok po sa inyong kaharian sa langit. Naway po, Panginoon, tulungan niyo po yung bawat isa na hindi mawalan ng pag-asa
ngunit laging sumandal sa inyo pagkat kayo po ang pag-asa. At Panginoon, sa mga hindi pa po ligtas, naway kilalanin po kayo bilang Panginoon para hindi na po sila mag-alala sa kahit anong bagay, kundi gawin lamang mula sa puso ang mga bagay na inyo pong gusto. At ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.